sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Kataka-taka ito, tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa Faraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang poon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naniniwala ba kayo na love is blind? Oo. Sabi nila, mukhang love is blind. Tama nga naman. Kasi may mga bagay na tatanungin ng iba, hindi mo kasi nakikita kaya tuloy, no? Yung hindi mo dapat gawin, ginagawa mo kasi love is blind. Ano ba nakikita mo sa kanya? Natas ang sagot ay hindi ko alam, pero alam ko may nararamdaman ako sa kanya. So yun siguro ibig sabihin ng love. Love is blind. Pero sa kabilang banda, aminin natin totoo, ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Kasi ang tunay na pag-ibig, kapag meron ka nito, talaga nakikita mo yung katotohanan. Nakikita mo kung sino yung nasa harapan mo na iyong minamahal. Lalo na kung ito yung Diyos mismo. Kapag pag-ibig sa Diyos, we are never blind. We are able to see. At mas nakikita natin sa pag-ibig natin sa Diyos, nakikita natin siya bilang siya. No? At nagpapasalamat at nagpupuri tayo sa Kanya. Tingnan natin itong laman ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Sabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama,
Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at inihayag ito sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Tignan nyo, kung sino pa yung bata, mas nakakakita ng presensya ng Diyos. Pero sinasabi ni Jesus, kung sino pang mayabang, no? Kung sino ang nagmamalaki na siya ay marunong, mas bulag siya sa presensya ng Diyos, no? Nabanggit ko tong tungkol sa pag-ibig kasi alam ko God is love. Kaya dito sa puntong ito, kung tayo man ay magmahal pero walang elemento ng Diyos, that love is blind, no? Unless na talagang buksan natin yung ating sarili at sakala natin makikita ang tunay na Diyos sa ating buhay at mahalin natin siya ng buong puso, buong isip at buong kalooban, at mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin, ay hindi po tayo talaga nakakakita. Kaya nga po, para tayo po ay makakita ng Diyos, unang-una kailangan po tayo magpakumbaba. No? Magpakumbaba, parating humingi ng tawad. Ang isang tao nagsasabi, bakit? Mabait naman ako. Mabait naman, pero parang hindi rin siya malapit sa Diyos. Kulang din sa dasal. No? Wala siyang ginawang masama, pero hindi rin naman napapansin kung ano yung kabutihan na kanyang ginawa. Huwag tayong magmalaki ng kabutihan ay nanggagaling sa atin. Lahat ng kabutihan ay nanggagaling sa Diyos. At ginagawad lang nito ng Panginoon ang kanyang grasya sa isang taong nagpapakumbaba. Magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos. At pangalawa, masilayan natin siya sa lahat ng magaganda at mabubuting bagay din sa mundo ito. Sabi nga sa ethics, the true, the good, and the beautiful ay bahagi talaga ng presensya, pagsasapiling ng Diyos. Kung meron na nakikita na mundo na kasalanan o mundo na hindi maganda, ang tingin ko nandun pa rin yung sensitivity natin sa Diyos. Halimbawa, tigib sa kasalanan, nakikita rin natin ang kakulangan nito sa isang taong puspos ng presensya ng Diyos. Nakikita niya ang kakulangan at ginagawa niyang paraan para mapunan ito ng presensya ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, ng kagandahan ng Diyos. Kaya mas maging sensitive tayo dito sa ating kapaligiran, no? Special mention na lang sa nilikhang mga bagay, halimbawa sa environment, na hindi natin mapoproduce, no? Ng sarili natin, kung nawawala ang Diyos dahil ang Diyos ang lumikha nito. At nakakalungkot din yung mga tao na ang intention ay sirain ang kalikasan. Yung kalikasan ay larawan ng pagka-Diyos ng Diyos. Diba? Kapag pumupunta tayo sa beach, nakikita natin kagandahan ng beach, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa lahat ng ibinibigay niya sa atin. No? At pangatlo, gamitin natin ang lahat na ito upang paglingkuran natin ang Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito hindi ginagamit pang sarili lang. Kung meron ito para sa sarili, parang alagaan din naman natin yung sarili natin dahil kaloob ito ng Diyos. Pero inaalagaan din natin sarili natin para mas mag-render useful naman din tayo sa pagtulong natin sa ating kapwa, lalo na nagugutom at nauuhaw, nagiging biktima ng mga inhustisya, mga napapahirapan ng kasalanan, at tumulong naman din po tayo sa kanila para sila rin ay makapagpasalamat sa Diyos. Magdasal. O Diyos, turuan niyo kaming magpasalamat. Turuan niyo po kami magpuri sa inyo sa kabila ng aming mga kakulangan. Humihingi kami ng tawad sapagkat kami ay nabubulagan kami ng kinang ng mundo na akala namin hindi nagagaling sa inyo. Humihingi po kami ng tawad. Pero hinihiling namin buksan parati ang aming mga mata at gumawa ng aming mga kamay at maglakbay ng aming mga paa patungo sa iyong kaharian na kayo ay pasalamatan namin araw-araw at makapagbigay buhay rin kami sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.